Hello mga kapisda! For today's video ay sasagutin naman natin yung mga nagtatanong kung anong araw ba yung pwedeng alternative or pwedeng pamalit na ipakain natin sa mga fry natin. So yan, meron ako ditong ipapakain sa mga fry at yun yung pwede nating pamalit kung hindi tayo makabili ng mga BBS or ng DAP niya. Pero bago yan ay shoutout muna tayo kay Awisi or Awilin and Kids. Then shoutout din kay Hambe ng Qatar. Yan. So yan, shoutout sa inyo. Okay, so yun mga kapisda, ang sagot sa mga tanong na kung anong araw ba yung pwedeng kang ipakain sa mga fry natin. Pwede na natin silang pakainin ng mga at least 3 to 4 days. So yun, pwede na natin silang pakainin. At ang pwede nating ipakain ay ito, yung hard-boiled egg. So yan, dalawa yung nilaga ko na itlog, then yung isa ipapakain natin dun sa mga fry, then yung isa kakainin ko naman. So ayan, ito yung pwede nating alternative na ipakain dun sa mga fry natin. Yung pinaka nasa gitna nila or yung pinaka egg yolk or yung tinatawag na kulay pula dun sa nilaga na puting itlog. Okay guys, at pwede tayong gumamit ng ganitong lagayan ng sauce. Or kung wala naman, pwedeng kahit sa ganitong lagayan na lang, yung maliit na container na ganito. So yan, balatan na natin yung egg. Okay, so yan guys, ito yung puti. Hindi natin ipapakain yan. Ako na lang yung kakain ito. Then, kailangan, ito kasi yung isang egg yolk na ganito, masyado siyang marami. So, tansyahin lang natin, kailangan, siguro kahit mga ganyan, yung mga 1/4 lang na to, depende sa dami ng isda na pakakainin nyo. So yan, bawasan pa natin. Then pwede natin siyang durugin lang dito sa ganitong container. So kailangan lang mga kapisda, yung durog na durog. Then kuha lang tayo ng tubig dito. So yan, kailangan lang yung durog na durog talaga siya. Yung halos mag kulay gatas na siya kasi nga 3 to 4 days old pa lang yung mga fry natin, hindi pa nila kayang kainin yung mga buo-buo pa. So ang mangyayari kasi pagka buo-buo pa, hindi nila makakain, then dudumi or babaho lang dun sa pinaka tank natin na po pwedeng magkaroon ng mga parasite or iba pang mga fungus dahil sa hindi nila makakain yung ganitong pagkain. So yan, after natin na ma-mix na ganyan, mahalo sa tubig, then gagamit lang ako ng ganitong net. Ito yung BBS net na sobrang pino lang talaga niya para at least yung mga malalaki na hindi nalusaw na itlog, masasala niya. So tara, ipakain na natin to sa mga fry natin ng Glowfish Tetra. Okay guys, ito yung tub na to, dito yung mga 4 days old na binread natin na Glowfish Tetra. So yan, kung mapapansin nyo, yan mga nagpi-pre-swim na sila. Mga ganyan sila, napakadami nung binread natin dito na Glowfish Tetra. So yan, pwede na natin silang pakainin ngayon. Okay mga kabisda, at ganito ko lang sila papakainin. So sasalain ko muna dahil nga first feeding pa lang nila. So yan, maliit pa yung mga bibig nila, kailangan wag nating isasama yung mga malalaki. Dahil nga first pa lang, okay na muna siguro yung ganyan. Then dito rin sa kabilang tab, meron din dito na binibreed tayo at kasabay lang niya, kaya lalagyan na rin natin. So yan. Then ito naman yung mga medyo malalaki pa, pwede nating medyo durugin pa. So yan, at yung matitira naman na medyo malaki, dito naman natin ipapakain sa medyo malalaki na. So yan, makakain na nila to yung medyo buo-buo na. So yan. Then ito naman yung mga natira pa, pwede naman nating ipakain dito naman sa mga gapi. So yan, halo-halo na rin kasi yung mga gapi dito, may malaki, may maliit. Yan, pwede na nating ilagay dito yung mga natira na kahit merong medyo malalaki pa. So dito din may gapi. So yan. Okay, so yun lang mga kapisda, at nakapagpakain na tayo ng mga fry. So yun lang yung pinapakain ko, itong itlog na puti, yung nilagang itlog na puti. Okay mga kapisda, sana nakatulong at makapagpakain na rin kayo ng mga binibreed nyo na isda. Then pwede rin siya kahit sa mga
hindi Glopis tetra, pwede din sa mga iba pa na hatch na egg or yung danyos or kahit yung mga angel fish, kahit sa goldfish at sa mga fighting fish. So yan, basta fry na 3 to 4 days old, yan, pwede natin ipakain itong egg yolk. So, okay, hanggang dito na lang muna mga kapisda. At kung may mga tanong pa kayo, paki-comment na lang dyan at sasagutin ko rin yan batay sa napag-aralan at na-experience ko na din. Okay mga kapisda, at itong mga natirang itlog ay kakainin ko na. Okay, happy fish keeping!